Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang panonood, please click mo na yan, James TV Money. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin yung for today's reflection. Bakit nga ba mahalaga ang pagdalaw o pagbisita sa sementeryo sa ating mga mahal sa buhay? Yan guys, kasi kami taon-taon pumupunta dyan. At marami sa ating mga kapatid na ibang sekta, hindi na naniniwala dito. Di ba? Sabi nila, ipatay na yun eh. Wala nang buhay yan. Hindi na alam yan. Natutulog na yan, di ba? Yan ang argumento nila. Kaya sa kanila, kahit kapatid nila yan, magulang nila, lula nila, kamag-anak, hindi na talaga pinupuntahan. Dahil ang pakiramdam nila o ang nasa isip nila, wala na yan. Wala nang magagawa yan pa rin. Pero kung titignan mo, di ba? Kahit namatay na yan, guys. Nung nabubuhay yan, di ba? Especially, halimbawa, nanay mo yan. Nawala. Iyang nanay mo na yan, katuwang ng Diyos. Nabuhayin ka. Siya yung ginamit ng Diyos, ginamit niyang bilang instrumento para ikaw na kanyang anak ay mabuhay. Lahat tayo, di ba? Ating mga nanay. Para mabuhay tayo, ginamit ng ating mga magulang ng Diyos para sa kanyang plano na paramihin ng tao sa mundo. Tapos, syempre, hindi lang yan. Nung nanay natin, inagaan tayo for 9 months. Iningatan ka. Di ba? Hindi ka pinababayaan. Lahat ng kailangan iwasan para hindi ka lang magkasakit o mapekto. Ginagawa ng mga nanay yan. Di ba? Pero, pwede rin namang patayin ka ng nanay mo. Lalo na sa ibang bansa, guys. Uso yan, divorce, di ba? Dito ay divorce, abortion, di ba? Dito, walang abortion, bawal. Pero meron patagong gumagawa niyan. Eh, kung isa ka dun na inabort, hindi wala. Hindi ka nabuhay dito sa mundo. Hindi mo nalaman na buhay ka at merong buhay dito sa mundo. So, isa yung dahilan. Kasi, inalagaan ka niyan mula sa sinapupunan, binihisan ka, pinaliguan ka, tapos pinaaral ka pa, di ba? Pinagluluto ka ng baon, binibigyan ka ng pera, inatid ka sa school, nung bata pa tayo, di ba? Hanggang susunduin ka na naman. Hanggang sa magbinata ka na, papag-aralin ka ulit, papag-college ka kung may kakayahan mo sila. Hanggang sa mag-asawa ka na, hanggang sa magkaroon ng po. So maraming role o maraming pag-aaruga, pagmamahal na pinakita ng ating mga nanay, tatay, o ating mga kamag-anak. Tapos, pag namatay sila, yung katawan nila nandun sa sementeryo. Yun yung taong nag-alaga sa iyo, nagmahal sa iyo, iningatan ka, hindi ka pinabayaan, pinakain ka, pinaaral. Tapos di mo dadalawin, nandun yung katawan niya, di ba? Dahil sa yung alam lang, dahil sa yung paniniwala na wala nang alam yan. Di ba? Karamihan sa mga hindi na dumadala mga ibang sekta. So, totoo nga ba na wala nang malay yung pag namatay ng isang tao? So, totoo, literally, hindi mo na makakausap, hindi na yung gumagalaw, hindi ka na mo pwedeng yakapin o ano pa man. Dahil patay na nga yung katawan. Pero yung spirito niya, yung kaluluwa niyan, buhay pa. Dahil mismo Panginoon ang sabi niya, sa Diyos ng mga buhay, hindi sa Diyos ng mga patay. So, tingnan niya guys, balikan natin yung sa Genesis, yung kwento ni Abel at ni Cain. Hindi ba nainggit itong si Cain kay Abel. Kaya ang ginawa niya, dahil hindi siya kinalugdan ng Diyos, pinatay niya ang kanyang kapatid. So, nung namatay siya guys, ito bilang patotoo, na kahit namatay ng tao, even yung dugo nagsasalita. Dugo lang to ha. Tapos sinasabi mo, wala nang alam yan. Yung katawan siguro. Ito, so ayon sa Genesis chapter 4 verse 10, sabi dito, at sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mong sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at tumihingi ng katarungan. Guys, napakalinaw, di ba? Di ba? Tinatawag ng ating mga Yahweh El Shaddai na itong si Cain. Bakit mo pinatay? Dahil sumisigaw yung dugo. Imagine mo, dugo guys, sumisigaw. Tapos sinasabi mo, wala nang alam yung patay. Di ba? Yung katawan. Pero yung kaluluwa, espiritu, buhay. Ayun no. Sabi niya, ano itong ginawa mo? Sabi niya kay Cain, sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ay, di ba, dumanak siguro, sinaksak niya, dumanak yung dugo sa lupa,
ang iyong kapatid, humihingi siya ng katarungan. So, naririnig ng Diyos yung sigaw ng dugo. So, akala ko ba patay na yung katawan, pero yung spirit at kaluluwa, buhay pa. Di ba? So, hindi totoo, kahit nandun pa yun sa lupa, na buhay pa rin yung spirit at kaluluwa. O, sa isa pa, bibigyan ko pa kayo isa. Ang sabi naman ng ibang mga sekta rin, kapag namatay na yung tao, wala nang alam. Hindi na, hintay na lang yung hukom. Totoo kaya yun, nahihintay na lang natin yung paghukom. Lalo na kung alam mo naman naging mabuti kang tao, di ba? At yung mga naging santo sa atin, di ba? Na nakita talaga natin na yung kanilang buhay, binuhos nila. So, isang patunay ito na pagkamatay ng tao, depende siguro sa sa mission natin kung kagaya na ng mga santo, di ba? Yung sila Moises, sila San Pedro, lahat, sila Mama Mary, lahat nandun na sa langit. So, maniniwala kayo guys o hindi? Kasi ang paniniwala ng ibang sekta, wala na yan, patay na, maghihintay na lang ng paghukom. So, ibig sabihin, lahat pala ng namatay na tao, wala na yung kaling kaluluwa, maghihintay na lang ng paghukom. Pero, ito basahin natin guys. So, ayon sa Marcos, chapter 9, verse 4 to 6, sabi dito, si Elias kasama ni Moises ay nagpakita sa kanila na nakikipag-usap kay Jesus. Si Pedro ay nagsabi kay Jesus, Guro, mabuti pa sa amin na kami ay naririto. Magtayo kami ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin sapagkat sila ay takot na takot. So yun guys, di ba? Nakita mismo ni San Pedro, nakausap itong si Moises at si Elias. Di ba ito yung transfiguration, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Ito yung bago siya katulad doon sa krus ng Kalbaryo. So, imagine, yung patay na to, Moises, di ba? At ang layo ng pagitan niya, bakit din nakilala ni Pedro itong si Moises at si Elias? Dahil yan sa picture, guys. Di ba? Kasi may mga picture silang naiwan, ng mga inukit. So, yun isang patunay ito, guys. Lalo na kung banal yung tao namatay. Diretso yun sa langit. Hindi totoo na pag namatay ka, hintayin na lang yung hukom. Ayun o, kausap ni Elias, ni Moises ng ating Panginoong Jesus. Di ba? So, buhay na buhay pa. So, yun guys, napaka-importante talaga. Mas maganda na yung maniwala ka na kailangan kasi guys, yung dasal ng ating mga yumaw sa mahal nating yumaw sa ating mga mahal na sa buhay. Kasi nandun na sila guys. Kailangan ng dasal natin, lalo na sa purgatorio na ang dami nangangailangan ng panalangin, lalo na sa araw ng kaluluwa at araw ng mga santo. Diba? Kasi guys, meron din paniniwala iba, wala na purgatorio, langit na lang daw, tsaka impyerno. Maniniwala ba kayo na ganun guys? Langit lang at impyerno. So, hindi ba meron sa Biblia na langit, lupa at sa ilalim ng lupa? At nung namatay yung Panginoong Yesus, di ba? Nagdala siya ng bihag. Nagdala siya ng mga kaluluwa. Itong ang ating Panginoong Yesus papuntang langit. Ito yung dahil hindi pa nabubuksan ng langit para sa mga ibang mga kaluluwa na dapat nasa langit. Kaya mas maganda na yung maniniwala ka na pinagdarasal natin sila at sila pinagdarasal din natin. Paano kung namatay ka, walang magdarasal sa iyo, at doon mo na malalaman na kailangan mo pala ng dasal. Pero huli lang lahat dahil ikaw mismo hindi mo pinagdasal yung mga mahal mo sa buhay na yumaw na. So kahit na ikaw na nangangailangan, wala na. Nasa huli talaga ang pagsisisi. So yan guys, yan ang aral natin ngayon. Bagamat one day, kapon yung All Souls Day, one day delay lang, pero at least may mahabol pa rin guys dahil medyo busy kaya hindi ako nakapag-upload. So narito guys yung pagpunta ko sa probinsya para kahit malayo tayong lugar, pag araw ng mga kaluluwa, talagang pinupuntahan natin yan guys. Binibigay natin yung panalangin at kami nagro-rosaryo kami pagdating sa sementeryo.
para sa mahal natin sa buhay. Hindi lang pumunta doon para magpagkwentuhan, para magkisbisan, para makipagmaritesan. Napakahalaga rin yung pagdarasal. At itong undas na to, ito yung pinakamagandang pagkakataon din na yung pamilya ay nakatipon-tipon, parang semi-reunion, di ba? Doon lang kayo makikita-kita kami, magkakapatid. Pagdating ng undas yan, sigurado nakikita-kita na kami sa cemetery. Para siyempre makabanding, alalahanin yung mahal natin sa buhay, mga ginawa nilang mabuti, di ba? Napaka-importante yan. So, narito guys, yung maikli kong video ng pag-uwi namin sa probinsya, na sana kayo rin, taon-taon, no, kaya kahit hindi man undas, kung umuwi ka ng probinsya, may mga mahal kayo sa buhay na matay, lalo na kung magulang mo yan, kapatid mo yan, kung malapit sa'yo, dalawin nyo. Dalawin nyo. Para kailangan ng dasal yan, pagdasal nyo. So, ganito lamang guys. Ito na, narito na ang aking video. Thank you very much po, panoorin. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Yan guys. Naka-Japorms tayo ngayon. Pupunta na tayo guys ng probinsya. So, kasi ngayon, November 1, di ba? November 1, araw ng actually All Saints Day ngayon, pero tradisyon natin araw ng mga patay, di ba? So pupunta tayo para sa ating mahal sa buhay. Yan. Lalabas muna ng lungga guys, pupunta tayo ng probinsya. Di ba? Mamaya itutuloy natin yung vlog pag alis natin. Pagpunta natin dun sa probinsya para i-discuss natin kung gaano kahalaga itong All Saints Day at All Souls Day para sa ating mga Katoliko. Right guys? Tara, let's go. Kaldera. Kaya may nagsik na. Kaya may nagsik. Papalati kita ay Fritz niya. Parang tanang lang yun rin. Nagmamo niya yung pochi. Nandito na tayo sa Memorial Garden of Memories. Dami tao guys. Ay, Kenny Tam. Ay, Coco. Kaya na kayong JR. Okay, kala nga, dito siya. Yes, lakad-lakad muna tayo. Tao. Yan o, dami tao guys.